Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Tiyak. Mama. Nakalimutan kong itanong ang pangalan. HMM. Pag-ibig, makinig kayo sa amin. Itago si Misaki at Haruka para sa kapatid ko. Pwede ba akong pakasal sa pamilyang Watanabe? Kapag ikaw ay pakasal, ibebenta ko ang mga gamit nilang dalawa. Nagsisinungaling ka. May kakayahan akong basahin ang isip. Gusto ninyong ipagbili ako at ang kapatid ko, di ba? Ang liit niyang bata. Kayo, ang nanay ninyo, hindi ninyo alam kung kanino siya nagkaanak, di ba? Huwag ninyong pigilan ang aming 10 bilyong pondo. Pag-ibig, ako ang iyong madrasta. Pero, palagi kitang itinuring na sarili kong anak. Ang pamilyang Watanabe na ito ay ang pinakamayamang pamilya sa bansa. 10 bilyong pondo sa kasal. Ito ay swerteng hindi mo makukuha kahit hilingin pa. Swerte. Bilang sarili kong anak, pagkatapos mamatay ng nanay, itinapon sa bundok. Kahit na napakabuti ng pamilyang Watanabe na ito, bakit hindi na lang si Hashimoto Yuko ang pakasal? Ang Watanabe Shota na iyon, sabi nila, mukha daw siyang pangit na halimaw. Sabi nila, masakit din daw ang paa. Mukhang hindi rin daw siya magaling sa ganun. Paano niya ako mapapantayan? Ikaw iyon. Isang taga roon na may anak. Bagay na bagay kayo sa isa't isa. Kailan ako naging ganito kahama? Pag-usapan pa ng malakas ng iba. Ganyan siya. Hindi ko alam na ganito pala kagwapo si Shota. Shota, huwag kang magkamali ng akala. Mga tao lang sila na naninirira. Hindi ito ang tunay kong nararamdaman. Mama, yung tito na to, mukhang interesado sa'yo. Tahimik, mga matang peach blossom, mapang-akit sa lahat ng tingin. Si Shota natin ang pinakamayamang tao sa bansa. 3 buwan na siyang naghihintay sa Gu family. Kung ayaw na ayaw ng anak ng Gu family, kanselahin na natin ang kasal. Ibalik ko ang 10 bilyong dote. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Shota, bata pa ang anak naming si Yuko, kakauwi lang ni Ate Ai. Bakit hindi natin ipakasal si Ai? Nailigtas ni Gu ang buhay ko ngayon. Kung okay lang kay Gu, hindi ako tututo. Maganda yan. Si Shota pala'y napansin biyaya yan mula sa nakaraang buhay niya. Ay, sabihin mo kay Shota ang nararamdaman mo. Taga-Bukid, paano kung magustuhan ka ni Shota? Pero may kapansanan ka pa rin, di ba? Paumanhin po, ngunit ayoko. Tanaka ay, nababaliw ka na ba? Taga-bundok ka, bakit ka may karapatang tumanggi? Si Sato Haruka. Kinamumuhian mo ba si Watanabe Shota? Hindi ako mapanghusga sa iba. Kung gayon, maaari mo bang sabihin ang dahilan? Nakita mo rin dapat iyon. Ako ang tunay na ina nitong kambal. Kung magpakasal tayo, kailangan nilang manatili sa tabi ko. Tunay na mahirap na hanggal na galing bundok. Sino ang gugustuhing may kasamang bata? Ang tanging uwak, nagiging phoenix. Ang mga pagkakataon, tinatanggihan din. Ang mga taga na yon, kulang talaga sa pananaw. Wala akong pakialam. Sa huli, hindi ako magkakaanak. Sa hinaharap, sila ang tagapagmana ni Watanabe. Ano ang tagapagmana ng kapatid? Ibig sabihin, may candy kang hindi mauubos. Hindi sila ordinaryong mga bata. Si Haruka, napakalakas niya. Minsan, aksidente niyang nasasaktan ang iba. Sakto iyan para protektahan ako. Si Misaki, nababasa niya ang isip. Walang maitatago sa kanya. Ang marangal, bukas ang puso, di ako takot. Sabi ni Lolo Lee, ang taong hindi nagmamalasakit sa mga ganyan, ay isang ama. Papa, mayroon ka bang candy na hindi mauubos? Naman.
Sa huli, yun ang kahinaan niya. Dahil wala akong magawa. Mabuti para sa mga bata na may ama. Kung gayon, ayos lang. Tanggap ko iyon. 1 bilyong dote. Ayusin kong maipadala agad sa account mo. Pero, ang pamilyang Gu hindi maaaring magbahagi. Watanabe, so, ano ang ibig sabihin nito? Matandang babae, wala na kayong kahit isang pera. PFFT, PFFT, PFFT. Sige na, halika dito. Sige, mauuna na ako. Siguradong gusto ni Tanaka ng kambal. Tawagin mo si Watanabe Shota na ta. Mga tao sila galing bundok. Hindi ko inasahang ganyan sila katus. Palagi niyo akong pinipilit pakasalan sa Watanabe. Kung ikakasal ako ngayon, aatakihin ba ako kapalit? 100 bilyong gamit sa kasal. Bilang pamilya namin, wala naming natanggap na kahit piso. Hindi mo ba kami ipaglalaban? Hindi ka ba nasasaktan? Paumanhin po, ngunit dahil matatag ang aking kalooban, para sa mga taong tulad ni, hindi ko kailanman ikahihiya. Suzuki Misaki, at Haruka, bumalik na kayo sa kwarto. Opo. Nanay. Watanabe la, pupunta sa ospital, sa napakatagal na panahon. Wala nang ibang paraan sa ospital. Nakakalungkot. Si AC Kamay ng Diyos ay nagretiro na. Narinig ko na yan. Ang tanging alagad ni AC Kamay ng Diyos ay bumaba na. Alamin mo ang impormasyon. Opo, sinasabing mahusay at pambihira ang batang doktor. Tagapagmana siya ng tunay na turo ni AC Kamay ng Diyos. Kung darating siya, tiyak na may paraan. Lolo. Tungkol sa maliit na doktor. Sinusuri na ito ni Lolo para sa akin. Silang lahat, nagmula sila sa bundok ng Patago. Walang kahit anong impormasyon. Maagang pumanaw ang iyong mga magulang. Matanda na rin si Lolo. Lagi akong nag-aalala sa kalusugan mo. Ang tanging hiling ko, kapag nagpakasal ka na, may asawa kang mag-aalaga sa'yo. Makakapagpahinga na si Lolo. Kagabi, pumunta ako sa pamilya Gu. Nagbigay na ako ng regalo sa kasal para salubungin si Tanakalay. Tanakalay, ano pa ang hinihintay mo? Sige na, magparehistro na tayo. Gusto kong makilala ang mapapangasawa ng apo ko. Hello, si Sato Haruka. Si Watanabe Shota po ito. Pakipasa ang telepono kay Mama. Si Papa mo to. Hello, may kailangan ka? Maghanda ka na. Pupunta tayo sa civil registry para magparehistro ng kasal. Opo, baka mag-ayos ang iyong asawa para makilala si Watanabe Shota. Hindi niya kailangang mag-ayos. Maganda na siya kahit ganito. Narinig ko ang nasa isip ni Papa. Mukhang gusto niya si Mama. Kailangan ma-in-love si Mama kay Papa. Makakakuha ako ng maraming lollipop. Aalagaan ka ni Sato Haruka. Bagong kasal, dito kayo. Lumapit pa kayo. Si Haruka ang nanggulo. Huwag mo nang alalahanin. Bakit mo siya hinalikan? Ako, parang, may nararamdaman. Nanay, may mas mahalaga. Tayong mga bagay. Dapat ko bang sulatan si Lolo Lee? Haruka, namimiss ko si Lolo Lee. Sige na, sulat tayo pag-uwi. Sino si Lolo Lee? Lolo siya ni Kenta Yamada. Hindi ba't pangalan niya ni AC Kamay ng Diyos?
Ang tanga mo, Haruka, nakalimutan mo na ba sinabi ni Lolo Yamada noon? Nagretiro na siya. Huwag kang gagawa ng gulo sa kanya sa labas. Haruka, nakalimutan ko. Hindi maaari, ikaw si AC Kamay ng Diyos. Ang aking guro. Isa lang siyang matandang nakatira sa kabundukan. Noong bata ako, iniwan ako ng angkan ni Gu sa bundok. Tinanggap niya ako. Araw-araw, pinuputol ang kahoy. At nanghuli ng isda. Hindi siya si AC Kamay ng Diyos. Ay, nagkataon lang na pareho ang pangalan. Gusto mo bang mahanap si AC Kamay ng Diyos? Matagal ko nang sinasabi. Palagi kong gustong pagalingin ang sakit ng paa ko, pero kahit mga doktor sa malaking ospital ay di kaya. Dahil kasal ka na, lilipat ka ba sa bahay ko? Ayaw mo namang bumalik sa angkan ni Gyu, di ba? Pero ako. Kami. Huwag kang mag-alala. Malaki ang bahay ko. Gaano kalaki? Wow, Mama, ito na ba ang magiging bahay natin simula ngayon? Ang laki nga. Wow, ang galing. Mama, ang laki naman ng lamp na yan. Batang amo, yan ay ilaw na dekuryente. Hindi ito lang para nagasera. Wow. Hoy, Haruka. Mag-ingat sa lakas ng kamay mo pag gumalaw. Sato Haruka, gumawa ka na naman ng gulo. Ingat ka para di ka paalisin ni Ta. Papa, hindi ko sinasadya. Hindi ko na uulitin. Ayos lang, bookcase lang naman yan. Yehey! Sato Haruka, tumigil ka. Ay. Ihatid mo sila sa itaas. Pasensya na po. Talagang masaya lang po sila ngayon. Walang problema. Ipakita ko sa iyo ang kwarto. CJ. Dito. Simula ngayon, ito na ang kwarto natin. Tayo. Matutulog kasama ka? Kasi mag-asawa tayo. Ano nang problema sa pagtulog natin? May problema, kakakasal pa lang tayo. Hindi ko kayang basta-basta. Suzuki Misaki, Sato Haruka. Nasa labas ka? Tumutulong ako, Mami, at kasama si Papa, para palalimin ang damdamin. Mga pasaway talaga to. Hindi ako ang nag-lock ng pinto. Ito ang 38 D3 parallel. Simula ngayon, kung sino ang tumawid, siya ang tuta. Bata pa. Ikaw. Bakit bigla kang naghubad? Tutuparin ko ang tungkulin bilang mag-asawa. Ay, ikaw. May pakiramdam ka ba sa paa? O kaya, putulin na lang natin. Malinaw na ikaw ang manyakis. Unang naghubad ay, Gusto ko lang maligo. Sa akin naman, hindi na pwede yan. walang mangyayari. Pasensya na. Akala ko'y di mo na magagamit ang paa mo. Sige, ako na lang titingin. Wala nang silbi. Puro sakit lang nararamdaman ng paa ko. Walang doktor ang makakapagpanumbalik ng kilos ko. Sakit lang. Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw, kaya kong gamutin. Alam ko. Kaming mga bata, hindi na namin kaya, isara mo na agad? Ikaw.
Sinabi ko na sa'yo na sira ang parte na iyon, di ba? Mukhang maayos na ulit. Ay, Patay naman yak. Kitang-kita na nagre-react ka. Bakit mo sinabing hindi pwede? paano ko malalaman? 6 na taon na akong hindi nagre-react. Patay naman yak, mabahong pasa. Suzuki Misaki, Sato Haruka, buksan mo ang pinto. Watanabe Shota. Kung sinabi kong kaya kong gamutin ang mga paa mo, patutunayan ko, kapag napatunayan ko na, maghihiwalay tayo agad. CJ, ikaw ang bababa sa hagdan na ito. Hindi gagaling ang mga paa ko hindi mo naman talaga ako gusto iwan, di ba? Iniis mo bang tinatanggihan kita kahit gusto kita? Hoy, Tanaka, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Seryoso ka ba talaga? Tanakalay, ikaw. Hoy, anong mangyayari kung masira mo ang mga paa ko? Gumaling na ang mga paa ko. Makakapag-divorce na tayo ngayon? Sanay ka sa mahika at medisina. Hindi ka ordinaryong taga-bundok, ano? Tanakalay, sino ka ba talaga? Ako. Anong nangyari? Dapat gumaling na ang paa ko. Matagal na itong sakit. Hindi ito gagaling ng mabilis. Kailangan pa ng 3 buwang iniksyon. Ibig sabihin, Hindi na ito gagaling dahil maghihiwalay na ako sa iyong sinungaling. Mama, nagmamahalan ba kayo ni Papa? Mama, masaya ba kayo sa loob? Tara na, gising na. Mandurugas siya. Maghihiwalay na kami. 3 buwan. Kung pagagalingin mo ang paa ko, tayo ay maghihiwalay. Pagkatapos, ikaw at ang mga bata, 10 bilyon. Magiging mayaman kayo magpakailanman. Ano sa tingin mo sa deal na ito? Kuya, ilan lollipop mabibili sa 10 bilyon? Mama, ang 10 bilyon. Pwede tayong gumawa ng malaking bahay sa Yaoshan. Kahit hindi mo isipin ang sarili mo, isipin mo naman ang mga bata. Tangang tanggihan ang pera. 3 buwan lang. Sa loob ng 3 buwan, huwag mo akong hawakan. Deal. Gabi na, anong ginagawa mo? Hindi ka pa matutulog. Mama, nahihirapan kami sa bagong kama. Pwede akong maka-sleep sa'yo? Gusto ko sa gitna ni na papa at mama. Hindi pwede. Kung pabigat ka, maghiwalay na. Bablik ako sa bundok. Sige na, lumayo ka pa. Yehey! Halika. Yehey! Kung hindi lang dahil sa paa ko, walang makakatakot sa akin. Kasalanan mo yan. Manyak. Ipikit mo mata mo, matulog ka. Papa, dati, nung natulog si Lolo Lee kasama ko, lagi siyang nagkukwento sa akin. Papa, magkwento ka rin. Hindi ko kaya. Baka sila ang magulang ni Papa. Kailanman di sila nagkwento kay Papa. Si Papa, mula 4 na taon. Wala na ang mga magulang niya. Dahil nagpatulog ako gamit. Huwag mo na silang isipin. Matulog na tayo. Haruka, huwag munang kumain ng matamis.
Matulog kayong dalawa ngayong gabi. Magpapatulong ako sa espesyal na tagakwento. Ayoko. Kung gagamit lang ng mahika si Mama, makakatulog agad kami. Ganitong kasimpleng pamamaraan ng pagdidisiplina. Mali yan. Kayong dalawa, dapat matutong matulog mag-isa. Ang itsura ng tunay na ama. Ito pala ang pamamahala ni Papa. Ayoko nang kumain. May kailangan akong gawin sa kumpanya. Kung may kailangan, ipagawa mo sa mga Aalis na ako. Palem. Kahit paalis si Watanabe Shota, hindi mo man lang ba siya ihahati? Mga taga-probinsya, walang modo talaga. Huwag mong isipin na pwede mo akong utusan. Ang mga donya sa bayan, hindi pa. Kailangan pa pala ng maraming patakaran. Hindi ko alam. Akala ko pa naman ay may class kang babae. Ikaw. Kayo ni Watanabe Shota ay kasal lang sa kasunduan. Lumalaban ka pa rin sa akin. Alam mo ba, bilang nakatatanda sa pamilyang Watanabe, kapag ang mga sosyalin ay napunta sa Watanabe, lahat sila ay dapat may respeto sa akin. Kahit si Mama Zhang ay galing sa probinsya. Bakit? Kung matagal ka na sa tahanang Watanabe, akala mo ba mas mataas ka kaysa sa amin? HMPH. Kahit na galing ako sa probinsya, hindi ako manggang anak ng 2 anak na walang ama. Ulitin mo nga. Sabi ko na nga ba? 2 bata lang kayo. Ano ba kayang magawa ninyo? Haruka, turuan mo nga siya ng leksyon. Arg. Array. Mga bata, anong masamang espiritu ginamit mo? 3 kayong demonyo mula langit at lupa. Kalokohan, maraming tao ang nailigtas ng nanay ko. Walang nagsabing demonyo kami. Maraming nailigtas. Akala mo ba ang nanay mo ay sikat na doktor na pinupuri ng lahat? Ganoon nga ang nanay ko. Tama na, wag na. Fujita. Ikaw ang unang nanlait sa akin at mga anak ko. Matanda ka na pero walang respeto. Bata pa si Haruka kaya. Hindi niya makontrol ang lakas niya. Quits na tayo. Ma'am, ang galing niyong magpagalit ng tao. Itong batang ito ay sinaktan ang matanda sa pamilya Watanabe. Pagdating ni Presidente Watanabe, pananagutin kayo, baka paalisin niya. Kayong 3 makapalang mukha. Kung may sasabihin ka pa. Tama na yan. Narinig mo ba yun, batang to? Naiirita na si Presidente Watanabe sa kapal ng mukha ninyo. Papa, siya ang unang nang asar sa amin. May sasabihin ka ba? Wala. Ikaw na ang bahala. Hindi kayabangan o pagpapakumbaba. Lene, matigas ka talaga. Presidente Watanabe, si Tanaka ay na ito. Hindi lang dala ang 2 anak, wala man lang respeto sa akin. Parusahan nyo ng husto. Pamilya na tayo sa kasal. Bakit mo ituturi ang binata at dalaga bilang bata? Hindi mo ba ako nakikita, ang ama? Presidente Watanabe, ako po. Humihingi ako ng tawad kay Mrs. at sa mga bata. Watanabe ako ang inilagay ni Ginoo sa iyong tabi. Pati sila pag-agawin ng apology. Mapapahiya si Ginoo niyan. Ginagamit niyo si Lolo para ipit-ipitin. Nagpapaalala lang ako. Kung ganoon, hindi na kailangan ng apology. Lumayas ka na lang. Hindi mo na kailangang bumisita mula ngayon. Ano ang sabi mo? Bahay ko ito. Hindi ko kailangan ng utusan na akala niya siya ang amo. Sinusuportahan kami ni na Papa at Mama. Hindi ako bata. Ang cool ni Papa. Huwag mong kalimutang ikaw ang ginang ng pamilyang Watanabe. Sa bahay na ito, walang makakalaban sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi namin hahayaang magdusa kayo. Ngayong gabi, may business meeting sa bahay ng Watanabe. Kayo rin ay makikisama bilang asawa ko at mga anak. Ang pangako ko lang ay pagalingin ang mga paam. Wala akong ibang ipinangako. Sasali lang naman kayo sa event. 10 milyon pataas. 10 milyon, Mama. Naiintindihan ko. Susubukan kong makipagtulungan sa susunod na 3 buwan. Papa, may masasarap bang pagkain doon? Tara na agad. Teka muna, hindi pwede ang ganyang kasuotan. Sekretarya ito, silang 3. Ayusin mo silang mabuti. Opo.
Magandang araw, Pangulong Watanabe Shota. Magandang araw din po. Magandang araw sa inyo. Watanabe Shota, kami, pwede na ba kami dito? Okay lang sa akin, pero yung mga mahalika doon, nagbabago ang ekspresyon sa tao. Baguhin ang estilo para maiwasan ang gulo. Naintindihan ko. Ang babaw naman ng mayayaman. Kung reklamo man yan. Huwag mo akong isali. Sige, tapos na. Umpisahan natin sila muna. Opo, Pangulong Watanabe. Pumunta na kayo. Tulungan mo ako sa iniksyon. Ang galing mong gawin yan. O gusto mong lumuhod muna? Teka, ano nangyari sa paam? Bakit ganyan ka malala? Noong high school, ginawa ng karibal ni Watanabe. Nabangga ako ng kotse. Gumawa niyan noong high school. Anong banta sa bata pa lang? Nawalan ako ng magulang noon. Kung namatay ako, tapos na rin ang Watanabe. Ito ang puntos ng tawa. Gawin mo pa uli. Baka masaya naman to. Tanakalay, tama na, Tanakalay. Masaya. 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 Handa na ang mga anak ni Watanabe Shota. Sakto ang timing ng pagdating ninyo. Sekretaryo ito. Bakit galit pa rin si Watanabe Shota? Nagamot na ang paa niya. Oo. Ah, mga mahal ko, talagang cute. Mama, medyo mahinahon lang. Masira ang makeup ni Haruka. Opo. Ginang, sumama po kayo sa akin. Talagang bagay sa mga anak ni Watanabe. Yoy. Ginang, magtiis po muna kayo. Huwag pong igalaw ang inyong mga mata. Aray, ang aking asawa, huwag hawakan. Huwag na huwag hawakan. Kung masaktan siya, kukunin ni Watanabe Shota ang buhay mo. May problema ba? Hindi ba kakaiba ang itsura ko? Hindi naman kakaiba. Sa halip, napakaganda. Sobra. Ang ganda mo. Iniisip ni Papa na napakaganda ni Mama. Pasaway na bata, baka gamitin mo ulit pagbabasa ng isip. Tara na. Ang lakas talaga ng pamilyang Go. Ang bongga naman ng pagtitipon ng guild. Sana napangasawa na si Hashimoto Yuko noon pa. Kung gayon, ang 10 bilyon na yon ay matagal ng amin. Huwag na yang isipin. Para kay Jigo, kami, may inihandang malaking regalo. Siya ang nag-iisang disipulo ni Dr. Kamay ng Diyos, ang batang doktor. Kung tutulungan tayo niya, pagalingin ang karamdaman ni Jigo, paghiwalayin sina Watanabe Shota at Tanaka Ai, para makasama si Yuko. Hindi imposible yon. Pa, tinawag mo ba talaga ang batang doktor? Lahat, panoorin ninyo. Ah, dumating na ang grupo ni Presidente Watanabe.
Binti ni Watanabe Shota. Paano gumaling ang binti niya? Lolo, kumusta? Ayos, ayos. No, kumusta? Ayos, ayos. Lai, hindi ko talaga inaasahan na magiging asawa ka sa amin. Ang binti ni Shota, na tuluyang gumaling, na makapag-asawa ng tulad mo, ay tunay na swerte niya. Si Tanaka ay napakaswerte. Nagumaling ang binti ni Watanabe Shota. Mas lalo pang mahirap agawin si Shota. G, matandang fu. Nang makita tayong maging kamag-anak, isa rin tayo sa pamilya. Kabalbalan, hindi ninyo kami itinuturing na pamilya. Ang samahan ay magulo. Maupo po kayo. Dapat sana si Shota at ako ang magiging mag-asawa. Kawawang ate, mula sa kung saan, nagdala siya ng 2 anak na walang ama. Binigyan siya ng pagkakataon. Ngayon, medyo nagsisisi ako. Ayos lang. Dahil pamilya tayong lahat. Kung hindi masaya si Watanabe Shota kay Tanaka ay, pwede siyang makipagdiborsyo. Bakit hindi bumalikan si Hashimoto Yuko? Wala nang nakaraan para kami ni Hashimoto Yuko. Siya ay ang aking asawa. Kung sina Suzuki Misaki at Sato Haruka ay hindi mga anak na walang ama, kung magsalita ka patungkol sa aking asawa o anak, palalayasin kita sa samahan. Tama ang sinasabi ni Shota. Ang samahan ay lugar ng pagkatuto. Kung ang pinagsisisihan mo lang ay kasal, hindi ko papayagan. Hindi ganon. Matandang G, Watanabe, nagdala kami ng malaking regalo ngayon. Nabalitaan naming matagal nang may sakit sa puso si Matandang G, Watanabe. Espesyal naming inimbitahan. Ang nag-iisang alagad ng doktor na may kamay ng Diyos. Batang Doktor Milagro. Hiniling sa amin ng pamilyang Yu. Hindi ko alam pero, talaga bang pinatawag niyo ang doktor na mali? Naman, kung hindi gumaling ang paa ni Shota, ang totoo, gusto ko siyang magsuri kay Shota. Dati, sinubukan naming tawagin ang doktor na maliit. Pero hindi talaga kami makontak. Paano niyo siya napatawag? Guyuan. Hindi niyo po inaasar ang matanda, di ba? Matandang Watanabe, hindi ko gagawin ng ganyan. Ang doktor na maliit na ito, mahirap tawagin. Pero, sa kabutihang palad, dati habang nagka-charity work, nagkataon na nakilala namin siya. Nakita niya ang pamilyang Gu namin. At alam niyang nag-iipon kami ng kabutihan. At tinanggap niya ang aming hiling, kaya pumayag siyang tumulong. Impossible. Ikaw ay isang babaeng gubat sa bundok. Hindi mo pa yata nakita ang doktor na maliit. Tigilan mo ang pagduda sa tatay mo nang walang dahilan. Nasaan ang doktor na maliit na iyon? Mukhang kailangan ko nang magpakita bilang doktor. Dumami na kasi ang mga peke. Huwag po kayong mag-alala. Malapit na siya. Sino po siya? Hindi ko siya kilala. Siya ang henyong estudyante ni Dr. Godhand, ang maliit na doktor. Ako si Kawashimakana, ang maliit na doktor. Pasensya na. Ikaw si Kawashimakana? Bakit ako katulad ni Tanakaday? Hindi ko matutunan ang malalim na medisina. Mangolekta lang ng halamang gamot dito. Wala kang likas na talento, pero ang pagsisikap ay makakabawi sa kakulangan. Kung mas marami kang makikita at matututunan, maaari mong maabutan sila. Sa aking husay sa medisina, kahit bumaba ako ng bundok, malaki ang kikitain. Ano pa ang kailangan kong habulin? Hoy, bilang isang doktor, kung pera lang ang gusto mong kitain, wala kang karapatang maging alagad ko. Kung ayaw mong matuto, sige lang. Hoy, Kawashimakana, tinatawag mong sarili mo ay doktor kamay ng Diyos. Nag-iisang alagad, tinatawag mong maliit na banal na doktor. Ako ang tunay na. Sino ako sa iyo? Siya ang aking asawa, si Tanakalay. Asawa po ni Tanaka. Magandang kapalaran. Ano ang maganda doon? Lahat iyon ay dahil sinuko ko. Ginoong Watanabe, tinawag namin ng maliit na doktor. Kumusta kung ipasuri ang palso mo? Yelan, susubukan ko siguro. Siya ay isang mandaraya. Nandaraya siya. Nanay, bakit hindi mo siya ilantad? Gusto rin kasing makita ni na pagkaalis niya kung umunlad ang medisina. Ginoong Watanabe, hindi ito malubhang sakit. Kapag tinusok ko ng isang karayo, tiyak nagagaling ka. Talaga? Sa napakatagal na panahon, ang matagal ko ng karamdaman ay hindi pa gumagaling. Subukan mo kung di ka maniwala, tiyak nagagaling. Hala. Parang gumaan ang puso ko. Talagang maliit na manggagamot ka. Ngayon, nakita ang tunay na anyo ng maliit na manggagamot, sulit. Pamilyang Gu ay talagang kahanga-hanga na makapag-imbita ng ganitong Diyos. Ginoong Watanabe, alam mong hindi ako nagsisinungaling, tama? General Watanabe, dati, hindi ka nais magbahagi ng suhol. Pero sa aming puso, ang kalusugan ni Lolo Watanabe ang pinakamahalaga. May utang kami sa inyo sa paggamot sa lolo. Ito ay 100 bilyon. Kunin nyo. Teka muna. Akala ko napakaraming taon na ang lumipas. Akala ko'y umunlad na ang iyong galit. Pero hindi ko inakala na nanloloko ka pa rin sa tusok-tusok.
Peking manggagamot siya, hindi siya Diyos na kamay. Siya ay peke, hindi siya ang batang manggagamot. Ikaw, batang babae, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi mo nakikita na gumaling na si Lolo? Ang ako point na tinusok niya ay pampawala ng sakit. Mahina ang puso ni Lolo Watanabe. May panganib din ng atake sa puso. Kapag tinusok ko ang isang ito, bababa ang tibok ng puso. Mawawala ang sakit, pero hindi na makakahinga si Lolo Watanabe. Tanakalay, taga-probinsya ka. Di ka marunong sa medisina. Gusto mo lang kaming pahirapan, di ba? Hindi siya ang batang manggagamot. Hindi ka makapaniwala na siya yun. Tama, ang nanay ko ay batang manggagamot. Oh no. Batang pasaway ka. Ang nanay mo ay taga-probinsya lang. Paano matututo sa doktor ng banal na kamay? Talaga, kahit si Presidente Watanabe, mahirap siya makilala. Kung hindi ako nakagawa ng maraming mabuting gawa, ang pagkikita ng ganito ng nagkataon. Talagang imposible sana. Ang nanay ko ay batang manggagamot. Kayo, mga sinungaling. Tigilan mo ang pananakit kay kuya. Ikaw, maliit na halimaw, ibaba mo ako agad. Lolo, okay ka lang. Tawagan ng ambulansya. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ka ba ang doktor dati? Bakit ang lolo pagkatapos ng injection, lumala ang sintomas? Ang sabi niya, basta simpleng check-up lang. Hindi ko inakalang ganito kabigat. Si Watanabe Shota, nagpapanggap na doktor ng himala, kaya nilakasan ko loob ko na dalhin siya. Sino ang mag-aakala, hindi pala siya makapaggamot, isa rin ako sa naloko. Ayoko talaga sa simula, pinwersa niya akong tumanggap ng pera. Ang buhay na tao ay ginagawang sakripisyo para sa kita. Tunay na tapos na kayong tao. Kung may mangyari sa lolo ko, babayaran mo ang kapalit. Ay Tanaka, tulong. Susubukan ko. Ay, gusto mo pa bang dagdagan? Ang kahihiyan ng Go Family, kung mamatay ang matanda, tapos na ang Go Family namin. Tigilan mo na ang pagpapakahiya dito. Paano ka naging doktor ng himala? Si Watanabe Shota, nagpadala, wala siyang oras. Sina Papa at Mama, ang galing nila. Nakalimutan mo bang Gina mo ni Mama ang paa mo? Ano iyon? Ang paa ni Pres. Watanabe, ginamot ni Ingrid Watanabe. Baka si Ingrid Watanabe nga pala ang doktor ng himala? Sige na, ikaw na. Lolo. Yay. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Lolo, wag ka munang magsalita ng marami. Magtipid ka ng lakas. Bibigyan kita ng iba't ibang gamot na tsino. Maaalis agad ang sakit ng puso. Bakit? Ginang, siya na nga ba ang munting doktor? Bakit? Hindi siya kasing galing ni Yuko ng pamilya natin mula pagkabata. Paano siya naging isang munting doktor na henyo? Presidente Watanabe, huwag po kayong magpadala sa opinyon ng babaeng ito. Ang anak ko rin ay napakagaling. Lahat yan ay dahil sa aking pagtuturo. Ang yumaong ina ni ay doktor. Tinuruan ko siya ng kaunti nung bata pa siya. Kaya natatandaan niya. Ang ibig sabihin ni Presidente Tanaka ay, nangangahulugan na ang mga nagawa ni Yay ay dahil din sa iyong mga ambag. Oo naman, kahit naloko ako ng peke na ito. Pero si Ai, itinuro ko mula umpisa. Sa tingin ko, dapat ding magbigay ng karampatang bayad ang pamilyang Watanabe. Mabaho kang matanda. Ang nanay ko ay tinuruan ng doktor ng banal na kamay. Anong pakialam mo dyan? Nakatira sa ilang mula pagkabata. Bakit may doktor ng banal na kamay? Kung siya nga ay tunay na munting doktor. Dalhin mo ang doktor ng banal na kamay na iyan para patunayan mo. Pag-aaral ng medisina, pangligtas ng tao. Hindi para patunayan ang sarili sa inyo. Lalo na hindi para kumita. Kahit si Madam Fu ay dalubhasang doktor man o hindi. Ang mga salitang ito ay agad magpapakita ng antas, di ba? Ang Go Family ngayon ay talong napapahiya. Mataas ang tingin mo sa sarili. Wala kang pera. Siyempre, di mo sasabihin para kumita yan, di ba? Ako ang asawa ni Lai. Kaya kong bilhin ang 10 Go Family. Paano mo masasabing wala kang pera? Shota. Halimaw ka na pangit at daldalero. Huwag kang lamambing sa akin. Sasaktan kita. Go Family. Nakakabini na kayo talaga. Dapat sana ipagtitipon ng mga elite ngayon dahil sa Go Family, nagulo ang lahat. Sinabi niyo kanina mismo, noong bata pa si Yay, iniwan niyo siya sa ila. Kung ganoon, hindi kayo pamilya ni Lai. Kami ay hindi rin kamag-anak, kaya hindi ko na kailangang magalang sa inyo. G-Fu. Kunin niyo ang mga taga Go Family. At ang peking iyon.
President Watanabe, tapat ang aming damdamin para kay Ai. Ay, pakiusap kay Pres. Watanabe, napatawarin kami. Ako ang tunay mong ama. Yay! Paano mo gustong ayusin ito? Tatay, simula ngayon, tayong tatlo na lang pamilya natin. Siyempre, ang yaman ng pamilyang Go ay sa nanay niya. Kapag wala na siya, masisiyahan na tayo. Tara na, nakakatakot at ilang dito. Takot din ako. Tatay, Gutom na kami ng mga bata. Gusto kong kumain ng tahimik. CJ, itapon mo yan. Tanaka ay, dapat pinatay na kita noon. Doktor. Maayos pa ang lagay ni Lolo Watanabe. Tamang-tama ang pagliligtas kanina. Buti na lang nandito si Yai. talagang swerte sa pamilyang Watanabe si Ginang Watanabe. Napakaswerte ni Sir Watanabe, nakakuha ng kayamanan. Lolo, may chocolate sa paligid ng bibig. Lolo, huwag ka nang kumain pa niyan dahil tataas ang blood sugar mo. Paminsan-minsan ay okay lang. Inumin mo too. Yay! Ang pait talaga nito. Kaya sinabi kong mas mabuting dalhin sila. Ngayon, nakikinig lang si Lolo sa sinasabi mo. Hindi nyo maintindihan. Ngayon, ang buong ospital ay tinitignan ako na parang specimen. Interesado sila kung gaano kagaling asawa ko. Nakakamangha, kalahati ng puso ko'y inayos nila. Yay, hindi iniisip ni Lolo kung anong doktor ka. Gusto lang ni Lolo na kayo ni Shota ay magkasundo ng mabuti. Masaya na si Lolo doon. Lolo, sa totoo lang, si Watanabe Shota kayang pumili ng kahit sinong babae. Pero hindi garantiya na kasama ko siya. Dahil mga adulto na kayo, hindi rin kayo gustong pigilan ni Lolo. Mula nang makilala ni Shota ang isang babae 6 years ago. Medyo nagbago na siya. Ngayon, kasama mo at ng mga bata si Shota. Malaking swerte niya yon. Lolo, bakit mo sinasabi yan? Gusto kong wala kayong sikreto ni Lai. Kaya pala hindi mo ako niloko noon. Hindi naman kita niloko. 6 na taon na ang nakalipas. Walang ganyang samba. Ang lalaki noon, 6 years ago, si Watanabe Shota pala. Noong bumaba ka noon, nagmahikahan kita. Ang lalaking humawak sa'yo. Maliban sa'yo, ibang lalaki masisira. Hindi ko inasahan, pero sa huli di makatakas. 6 na taon na ang nakalipas. Pagkatapos makipagkita ni Shota sa isang babae, siya ay tuluyan ng nasira. Halimaw ka, ikaw ay nag-react. Bakit sinasabi mong di ka pwede? Paano ko malalaman? 6 na taon na akong walang reaksyon. Si Watanabe Shota ba talaga ang kanilang ama? Totoo. Talaga bang iyan ang katotohanan? Suzuki Misaki, binasa mo na naman ang isip ko ng walang pahintulot ko. Ito'y sikreto nating dalawa. Kapag bumalik si Watanabe Shota, malalaman natin kung siya nga ang inyong tatay. Oo. Kayo, bakit kayo magkakatabi na nakaupo? Hinihintay ka namin. Umupo ka. Sige na, kung gagamit ako ng mahika ngayon, malalaman ko kung siya ang lalaking iyon. Anong nangyari? Ano nung ginagawa mo kanina? Ako. Ako. Si nanay, naglalaro kasama si Misaki. Gusto kong pagandahin ang relasyon kay tatay. Ituro mo lang ang pagitan ng kilay.
Gusto rin ni Haruka. Sige, tutulungan ka ni kuya. Ano? Medyo masama ang pakiramdam ko. Mauna na ako. Okay lang. Siya nga pala yun. Ibig sabihin, siya, sa loob ng 6 na taon, ako ba talaga ang may gawa niyan? Hindi. Ano nang problema doon? Kakapanganak ko lang sa maliit na bata. At kay Haruka, hindi ko pa siya pinagbabayad. Nanay, naging maayos naman yung kanina, di ba? Totoo bang totoong tatay ko si Papa? Lumayas ka. Nanay, hindi ko mabasa ang iniisip mo. Hindi ako naniniwala sa inyo, mga bata. Hindi pa ito ang tamang oras para sabihin sa lumayas ka. HMPH. Kung ganun, magrereklamo ako kay Papa. Una, ang kasal kay Watanabe Shota. Kailangan kasi namin pareho iyon. Kapag nasangkot ang nakaraan, hindi ko na maipapaliwanag. Hindi pa ako nakakapagdesisyon kung ikakasal. Sabi ni Misaki habang umiiyak na may tinatago si nanay. Tingnan natin. Maliit na tsismoso. Pero kahina-hinala nga. Pag-uwi at pagturo sa noo ko, nagtago siya. Kung papasok ako ngayon, Halatang kinakabahan siya. takot siyang may mangyari ulit sa kanya. Ulit. Kahit na wala namang nangyari sa atin, bakit pa may ulit? Ang dami mo nang nagawa, tapos nagpapanggap ka pang inosente. Kinaiinisan kita. Hay, lumayas ka na. Tanakale, baka maaga kang nagka-menopause. Magandang umaga. Naka-cosplay ka ba ng kung ano? Aalis ako para maghanap ng alam na ito ng buong mundo ngayon. Ang itsura ng asawa ni Shota. Kailangan kong itago ang mukha ko. Kung gusto mong magtrabaho, subukan mong mag-V kay Watanabe. Hindi ko kailangan, may talento ako. Kung masaya ka, okay na yon. Tapos na akong kumain. Halika rito, halikan mo ako. Kumilos ka ng maayos, pupunta na ako sa trabaho. Kikita ako ng pera para pambili ng mga candy. Hindi alam ni Mama kung gaano kapanganib ang lipunan. Itigil ang panggagaya ng mga bata sa matatanda, aalis na ako. Papa, wala si Mama sa bahay ngayon, samahan mo kami. Takot ako at ang kapatid kong babae. Papa, isama mo rin kami. Sige, isasama ko kayo, walang trabaho ngayon. Dahil ito ay eksepsyon. Sa susunod na lang ulit. Tara na. Magandang araw, ako si Gai Tanaka, bagong doktor ng tradisyonal na medisinang Tsino. Anong relasyon mo sa nag-hire sa'yo? Isang bata pang babae? Walang kakayahang mag-diagnose sa Ogata Memorial. Ano ang ibig sabihin ng salitang iyan? Ano nang ibig sabihin? 30 taon bago ako naging punong doktor. Paano ka naman? Batang babae, laging sumusubok sa maling landas. Ginagamit ang mga babae para umangat. Bilang doktor, hindi alintana ang husay. Minamaliit ang edad at minamaliit ang kababaihan. Sa tingin ko, maikli pa ang 30 taon. Sa wakas, may magagamot na sa matandang ito. Oo, nakakagaan ng pakiramdam marinig yan. Anong mahika ang dam? Palayain mo na ako. Wow, ang cute mo, parang maliit na bituin. Wow, hindi ko akalain na si Shota ay ganyan kay Sendit. Hindi ko inasahan na dadalhin niya ang mga anak. Nakakatuwa ang pagkakaiba niya. Anong ginagawa mo, Papa? Tingnan natin. Kamusta ang unang araw nila sa trabaho? Pabulong na sinabi ng asawa. Gumamit ng mahika ang asawa. Pinagalitan niya ang matandang doktor. Ayun. Sabi ng lahat, may maliit na diyosa sa ospital ng gamot na Tsino.
Talagang estilo niya yan. Hahaha. Naisip ko na. Mali pala ang sabi ko. Ganito na lang kaya. Bilang paumanhin, bibigyan kita ng malaking kliyente. Ikaw na ang direktang tumingin. Ang sama niyang tao, hindi niya ako bibigyan ng magandang trabaho. Ang importante, kumita. Kapag nagalit talaga ako. Ang malas ay siya. Ipadala mo na ang address. Pupunta na ako agad. Hehe. Ang baho talaga ng matandang to. Siguradong pinapunta niya sila kay Fujita Tetsuya. Dahil malubag na matanda siya, nag-aalala ako kung ligtas si maliit na immortal. Dumating na ang doktor ng Ogata Memorial ni Press. Kailan pa nagkaroon ng Ogata Memorial ng magandang doktor na babae? Bilis, 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 suriin ang palso. Anong nangyari, Lindol? Anong ginagawa mo? Nagising ang mga bata dahil sa gulat. Paumanhin po, batang amo. President Watanabe, may problema. Nasa panganib ang inyong may bahay. Miss, ang tingin mo. Hihihi, maganda ka kahit tinitingnan lang. Baguhan ka ba? Tigilan mo na yung pag-arte at pagpulse. Alagaan mo ko. Para masaya ang natitirang buhay mo, hahaha. President Fujita, hindi ako umaarte. Sa sandaling iyon, nakuha ko lahat ng problema mo. Magaling. Sige, pagbibigyan kita. Sige nga, sabihin mo kung ano problema ko. Mga batik sa ulo, nakawig ka, malambot ang prostate mo, tumutulo ang ihi mo. Ay, saka. Payat at maikli, 3 segundo lang. Sa iba, wala na. Mabilis ang galaw ng kamay mo. President Fujita, bakit ka ganyan mag-react? Mukhang tama nga ang diagnosis. Kahit si Tang Tianjin, di ganyan magsabi ng problema ko. Sino ka ba talaga? May tao ba? Tigilan niyo tong babae. Doktor na alam ang sakit pero di sinabi. Labag sa etika ng doktor. Alam mo ang problema pero wala kang lakas ng loob. Yan ang sarili mong kakulangan sa kumpiyansa. Ang talas ng dila mo. Aayusin kita agad. Tingnan ang ugali mo. Ang kayabangan mo. Sina Watanabe Shota at Sato Haruka na ibalik na sa pamilya Watanabe. Magaling. Buksan mo ang pinto. Mahal. Watanabe Shota. Oh, Watanabe Shota, gumagamit ng mahikato. Tulong naman, Watanabe Shota. Anong tawag mo sa asawa? Asawa. Asawa. Pasensya na, Watanabe Shota. Watanabe Shota, minamaliit kita. Pasensya na, Watanabe Shota. Watanabe Shota, bulag ako. May pumasok. Mamamatay na yata ako. Ito ay anting-anting. Simula ngayon, ikaw, kung may sama ka sa babaeng may puri, isang tadyang ang mababali. Sumpa ko yan. Sapat na yan sa kanya, halika na. Siya ang asawa ko. Aling kamay ang humawak, gawin mong di magamit. Akala ko mas maunawain sila dito. Di ako makapaniwala, di pa sila naniniwala. Batang babaeng naniniwala sa sariling lakas. Sa tingin ko, kailangan nila ng karagdagang turo mula sa akin. Sa nakikita ko, kailangan pa nila akong masampulan ng husto. Huwag kang gagalaw, ipakita mo ang mukha mo. Masyadong mabilis ang mga kamay niya. Hindi ako nakareact. Mura lang para sa kanya kung mapinsala ang mga kamay niya. Dalhin ang ointment. Opo. Dahan-dahan lang. CJ. Ano? Punta tayo sa Ogata Memorial Hospital.
Opo. Talagang galit siya, Hindi ko akalain na uwi siyang walang dalos. Bakit ang mukhang ito? Kamukhang kamukha nung taong nakita ko sa balita. Tapos na ang konsultasyon. Bayaran mo na. Si Fujita Tetsuya ay isa lang manyak na matanda. Bakit mo siya pinauwi ng ganoon kada? Nakuha ko. Siguradong sumunod ka sa kanya. Nagawa ka ng hindi magandang bagay. Watanabe Shota, tingnan. Iyan ang sinasabi nila tungkol sa akin. Watanabe Shota. Watanabe Shota. Bakit po kayo naparito sa Ogata Memorial Hospital? Naalala ko, siya, kamakailan lang, yung doktor na tumulong kay matandang Watanabe sa chamber. Si Ginang Watanabe po ba? Siya yung nakita ko sa balita. Watanabe Shota. Ito po ay... Ang inyo po bang asawa ito? Ang asawa na ipinagkatiwalan nyo sa akin para masuri ang pulso ni Fujita Tetsuya, tama? Watanabe Shota. Hayaan nyo po akong magpaliwanag. Siya ay mahalagang kliyente ng Ogata Memorial Hospital. Naisip ko magandang trabaho ito, kaya ang inyong asawa ang aking tinanong. Dapat kayong magpaliwanag sa asawa ko. Ginang, hindi ko kayo nakilala. Hindi ko po kayo nakilala. Kaya naman, kung alam ko na si Ginang Watanabe kayo noong una pa, hindi ko kayo ganito tratuhin kanina. Siyempre, bibigyan ko kayo ng importansya. Ang dapat iwasan ng doktor ay pagmamata sa iba. Kung lahat ng doktor ay tulad ni Dr. Ta, sino ang magliligtas sa mga ordinaryong tao? Kung walang mga ordinaryong mamamayan, hindi rin unlad ang mga mayayamang pamilya. Mula ngayon, bilhin ni Watanabe Shota ang Ogata Memorial. Tinanggal si Tang Tianqin dahil sa kanyang ugali. Si Dr. Sato Haruka ang magbibigay ng gamutan. Shota, bakit mo binili ang Ogata Memorial Hospital? Makakahanap ako ng trabaho sa iba. Binili mo lang ang Ogata Memorial Hospital, di ba? Bahagi lang ito ng Watanabe Zaibatsu. Kahit na, hindi pa rin pwede. Kontrata lang ang kasal natin. Hindi kailangang gawin yan. Hindi ko inakalang kontrata lang to. Gusto ko lang na yung dalawang bata ay masaktan ng iba bukod sa akin. Sasabihin ko ba sa kanya? Kung sasabihin ko ngayon, iisipin nilang pera lang. Sige, magpatingin ka ng maayos. Mamayang gabi, sa bahay tayo kumain. Uwi na ako. Bakit laging mabilis ang tibok ng puso ko? Sanay na ako rito. Halika na, Mrs. Handa na ako. Cove. Tanakalay. Akala mo palagi itong kontrata. Gusto mo talagang tumakas. Kahit alam mong hindi ako manloloko. Ang paa mo, magagamot sa 3 buwan. Makakapunta ka na kahit saan. Wala kang dahilan para pigilan kami. Pero paano kung pagkatapos ng 3 buwan at mag-relapse ako, ano nang gagawin mo? Kung gusto mo talagang manatili kami, maaaring hindi rin kami umalis. Lai, maging mabait ka sa akin. Matutulog na ako. Akala ko ganito kaliwanag ang araw ngayon. Pero di ko akalain na ganito kakinang ang mga hiyas. Bukas, sasali ako sa auction sa Gojo. Kailangan kong pumili ng isang item. Lahat ng kikitain sa auction, ibibigay sa mga bata. Gusto ko ring gumawa ng mabuti. Pwede ko bang dalhin itong maliit kong eroplano? Pwede bang dalhin din ni Haruka ang rabbit bag ko? Mga kayamanan nyo pala yan. Mas mabuting ingatan nyo na lang. Sekretarya ito, pakibalot itong bag. Ito na ang pinili ko. Opo. Pwede ba kayong tumigil sa pag-ugoy? Sumasakit ang ulo ko sa pag-ugoy. Tatay, sa huling business meeting, ang Gu family namin ay napahiya ng husto. Sa auction bukas, kailangan namin maglabas ng pinakamagandang item para mapanatili ang dangal. Totoo nga iyan. Saan? Nakakahanap ng ganyang kayamanan. Ang yumaong dating asawa ko ay nag-iwan ng maraming bagay. Nakakalungkot lang, baka malungkot ang anak niya.
Magandang araw po, Watanabe Shota. Naparito si Watanabe Shota kasama ang kanyang anak. Siguradong magiging masaya ang maliit kong auction. Tungkol sa mga gawain pang komunidad, dapat din tayong magsikap ng buo. Magsisimula na ang auction. Watanabe Shota, makipag-usap tayo sa iba. Maganda yan. Ayos lang. Kung pupunta ka, maglilibot na lang kami. Sige, pupunta ako sa inyo mamaya. Paalam na, hanggang sa muli. Nanay, dati, ganito rin ang suot namin ni Haruka. Kaya naman, gusto rin naming bigyan sila ng bagong damit at mga bagong laruan at bagong kaalaman o Sige. parang taong bundok na tumitingin sa bundok. Puno ng luha ang mga mata. Tanakalay. Sa prestihiyosong auction na ito, ikaw ay narito sa simpleng damit. Bakit? Ayaw bang gumastos ni Watanabe Shota? Tingnan mo, wala si Watanabe Shota sa tabi nila. Siguro'y pansamantala, naramdaman niyang nakakahiya. Auction para sa kawanggawa. Para sa mga batang kulang sa pagkain at damit. Kayo'y nagbihis ng magarbo, parang mga payas. Tara na. Tanakalay. Hindi ka na makakatawa agad. 500 milyon. 50 bilyon. Sino pa ang gusto magpa-auction ng kanyang koleksyon? Gusto kong ipa-auction itong kwintas. Para sa mga bata sa liblib na nayon, gusto kong makatulong kahit kaunti. Ito ang ukiyodama ng aking ina. Bakit kaya nila ito? Talaga, ito pala ang Yukiyodama. Mabait ka talaga, Ginoong Sato. Ang ukiyodama ba'y ipa-auction din? Talagang kahanga-hanga ang yaman ng pamilyang Sato. Ang unang bid ng kwintas ay 100 milyon. Teka muna. Kwintas ito ng aking ina. Sino ang nagbigay ng pahintulot na hawakan ito? Iyay, huwag kang mag-ingay. Ang kwintas na ito ay binili ng aking ama. Para sa aking ina bilang Patunay ng kanyang pag-propose. Oo, ito'y ibinigay sa akin na. iyong ama. Napagdesisyonan ko ipa-auction. May mga taong napakawala. Hiya sa mundong ito. Hindi ka ba? Sa Yukiyodama ng aking ina. Tama na, ay Tenoka, huwag ako, ipahiya dito, maupo ka na. Kayo'y nakikialam sa mga gamit ng aking ina. Mga vampira kayo, paano mo mapapatunayan na kwintas? Ito ng iyong ina. May ebidensya ka ba? Siyempre meron. Meron naman. Anong ginagawa mo? Nagbabala na ako. Huwag mong hawakan gamit ng nanay ko. Kung hindi ka makinig, magbabayad ka ng kapalit. Hindi naman talaga gamit ng nanay ko. Bago ka magsinungaling, alamin mo ang pinagmulan ng ukiyodama. Ito ay galing sa ibang bansa. Sariling koleksyon ng SEC ng Curse Group. Dahil may utang na loob ang nanay ko sa kanya, ibinigay niya ang ukiyodama sa nanay ko bilang regalo. Tanaka ay. Dito ka ba basta-basta gumagawa ng pekeng balita? Akala mo ba maloloko mo ang lahat dyan? Kapag sinabi mong meron, totoo na, mayroon bang kayang magpatunay? Meron naman. Boss, narinig nyo naman, di ba? Nakakahiya ang ganitong tao. Simula ngayon, ikaw na bahala dito. CJ. Malinaw na nakasulat sa kasunduan noon. Kung sakaling mamatay ang nanay ko, maaaring bawiin ng presidente ng Curse ang kwintas. Ang halaga ng kwintas na ito ay daan-daang milyon. At basta na lang bastusin ang pag-aari ng iba, tapos ilalagay pa sa subasta. Hindi ka ba takot makulong? Kung ganoon man, pag-aari ito ng presidente. Kung gusto mo, bilhin mo sa presidente sa halagang 1 bilyon. Pahiram ako ng 1 bilyon. Hindi ako magpapahiram. Kung ayaw ni Watanabe Shota gumastos sa iyo, sige na lang. Tapos pupunta ka pa dito para pagbuntunan ng galit ang pamilya namin. Wala ka pa bang hiya? Hindi ako magpapahiram dahil hindi ko kailangang gawin. Kahit ano pa ang gusto ng asawa ko, kaya kong ibigay. Wangke, bibilhin ko ang kwintas na ito sa 50 bilyon at ibabalik kay Lai. Ibalik ko itong kwintas kay Lai ng 500 milyon. Shota, talaga, para sa probinsya nung ito. 500 milyon para sa kwintas na ito. Nagbigay na ako ng 100 bilyon para sa kasal. Ang 500 milyon ay maliit na halaga.
Pakidala ang kwintas. Opo, naintindihan ko. Talikuran mo ako. Tapos na. Ang cool ni Papa. Ang cool. Salamat. Walang anuman. May isa pa akong plano. Lahat ng mga sikat na tao ngayong gabi, lahat ay magpalipas ng gabi sa Jiangcheng. Magandang pagkakataon ito para ikaw ay umangat. Dahan-dahan lang sa pagtakbo. Pagkatapos ni Fusi ni An ngayong gabi, ikaw ay akin. Iyay. Asawa ko. Hindi na ako makapaghintay. Hindi ikaw si Tanakalay. Bitawan mo ako. Bakit ka nandito? Umalis ka. Shota. Dapat ako ang asawa mo dati. Oras na para bumalik sa tamang landas. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Shota. Si Tanakaday ay ina na ng 2 anak. Hindi ako mas mababa sa kanya. Subukan mo ako. Hindi ka makapantay sa kanya. Yay, Tanakalay. 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 Misaki, Haruka, tulungan niyo si Papa. Tara na. Hashimoto Yuko, bitawan mo ako. Masamang babae, huwag mong sasaktan si Papa. Mabilis, ipabitaw mo sa anak mo ang kamay ko. Mama, nababasa ko ang isip. Ang masamang babaeng ito, gusto niyang ipatulog si Papa para kunan ng litrato, para maghiwalay kayo. Walang pakundangan si Hashimoto Yu. Gagamit ka lang ng kasuklam na paraan para sa pera. Anong iba pa? Kayo na 3 mahihirap upang matatamasa ang marangyang buhay. Ako ba'y walang ganito? Hindi ako makapapayan. Dapat akin si Watanabe Shota at lahat ng sa kanya. Si Papa ay binabantayan ni Sato Haruka. Mag-ingat ka. Mama, umuwi na ako. Presidente Watanabe. Sekretarya ito, iiwan ko muna sa iyo ang bata. Ako na ang bahala kay Watanabe Shota. Opo. Naapektuhan siya ng Meiko. Ito lang ang solusyon. Shota Watanabe, pwede ko bang hubarin pantalon mo? Shota Watanabe, dahil sa insensong pampahipnotize. Ang gagawin ko ay maaaring medyo nakakahiya. Maaaring medyo masakit. Tiisin mo, ha? Sige na, Ai-chan. Handa na ako. Gawin mo na yan. Bakit may hawak kang karayo? Shota Watanabe, naiintindihan ko. Ang parteng iyon ng lalaki ay lubhang sensitive. Pero, para mawala ang epekto nito, kailangang tusukin ang 7 karat. Kung hindi mo kaya, kagatin mo ang sheet. Shota Watanabe, napakadelikado niya. Matutusok ka. Hindi kailangan ng 7 karayom. May paraan para masolusyonan agad.
Pikit ka. Ang aga mo namang gumising. Mukhang hindi naman kita napagod kagabi. Wag mong sabihin. Nung kagabi, parang nahihirapan ka kaya tinulungan kita. Kumusta ang pakiramdam mo? Watanabe Shota, yan naman. Dahil dati wala ka talagang kwenta, medyo kinainisan ko ang sarili ko. Ako. Ang gusto kong itanong. Pakiramdam. Pakiramdam. Okay lang. Mommy, kahapon, pinakuha kita kay secretary ito. Bakit hindi mo siya pinauwi buong gabi? Mommy. Si secretary ito, mahina magpaliwanag. Minsan, alam mo, si mommy at si daddy ay kailangan namin ng kaunting oras para sa aming dalawa. Okay. Tanakalay. Iniwan mo ako sa malaking entrance ng hotel para mapahiya ako sa harap ng tao. Ngayon, Maestro, kumusta po ka? Hahaha, mabuti naman ako dahil wala kayo. Relax lang ako araw-araw. Lolo Yamada, namimiss mo ba kami? Yun kayong magkapatid. Palagi kayong pasaway. Bakit ko naman kayo alalahanin? Mas gusto ko lang ang mabubuting bata. Pero namimiss ka namin, Lolo. Ah, tama. Bumaba ako sa bundok kamakailan. Dadaanan ko na rin kayo. Daan lang. Hindi dahil namimiss ko kayo. Yehey. Maganda iyan kung ganoon. Maipagmamalaki ko sa iba. Siya ang maestro ko, si EUC Kamay ng Diyos. Pagkatapos malaman na nagpanggap siyang doktor, hindi rin ako maayos. Binalik ko rin lahat ng pera. Patawarin mo na ako. Sige. Kung gayon, isa lang ang tatanungin ko. Si Tenoka ay ba'y tunay na disipulo ni Dr. Kamay ng Diyos? Siya ba'y tunay na maliit na doktor? Nananadiya ka ba sa pagtatanong mo? Pagtatawanan mo akong peke. Hindi po pag-isipan. Nakakainis, si Tanakayday nagpapahirap sa atin. Kailangan natin siyang bigyan ng leksyon. Ano ang gusto ninyong gawin? Hayaan nating patunayan ni Tanakalay kay EUC Kamay ng Diyos. Hindi ko akalain na siya'y doktor ng milagro. Imposibleng matawag talaga siyang doktor ng Kamay ng Diyos. Ayaw na ayaw ni Yamada Kenta kapag nagpapanggap ang iba. Baka nga, posible pa. Ah, ganoon pala. Hindi tunay na doktor ng himala si Tenoka ay. Oo, huwag kang mag-alala. Di niya talaga matatawag si doktor ng Kamay ng Diyos. Oo. Kung gayon, nakahinga na ako. Maghanda tayo ng pain para maipit si Tenoka ay. Nasa tabi na niya ang pain na inihanda, di ba? Dumating na ang asawa ni Watanabe Shota. Kailangan pa bang i-report yan? Papasukin siya, CJ. Gusto mong gumanap na mabuting asawa, ano? Ito'y pampalusog na pagkain mula sa Ogata Memorial. Para ito sa pagpapalakas ng katawan. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Pinuri ako ng ginang dati. Hindi na ako nagmamaliit sa sarili. Ito ay sa kumpanya. Ito ang kumpanya ko. Tanakalay, anong ginagawa mo, Tanakalay? Huwag kang gumawa ng eksena. Pakilutas yan, Tanakalay. Galingan mo. Ah, nga pala. Itong paso, automatiko itong mabubuksan sa 5 minuto. Mauuna na ako, bye-bye. Aray, ang hirap talaga sa malaking syudad na to. Ah, hotel.
Wow. Wow. Itay, huwag ka nang pumunta sa restaurant na ito. Bakit ka kumakain kasama ang artistang mahirap na nakikita mo? Nakakadisgrasya talaga. Talagang nakakatuwa. Manager Gyu, may kailangan po ba kayo? May mga patakaran sa paggastos ang resto, di ba? Bakit nyo ilalagay ang mga maruruming bagay? Ay. Marumi. Ako ba tinutukoy mo? Hehe, inakala ko rin kayo yon. Nang nagpalit ang tanod, nagkamali ka ng lagay to. Bilisan mong umalis. Ah, okay lang. Talaga, pare-pareho lang ang mga taga-probinsya. Walang hiya, tulad ni Tanakaday. Kayo ba ang pamilya ni Tanakalay? Hoy, galing kami sa parehong bundok ni Tanaka. Paano kayo nagkakilala? Wala akong ganyang anak na mahirap. Isa lang siyang taga-bundok. Nakakahiya pang pag-usapan. Lene, ano ang masama sa bundok? Mas mabuti pa ang bundok kaysa sa inyo. Mga hayop na nagtatapon ng sariling anak, mapanghusgang parang aso. Kung alam ko lang na ganito ang kahihiyan nila, hindi ko siya papayagang bumaba ng bundok. Sino ang tinatawag mong aso? Ah, Sino ang kumakain ng dog food? Ano yan, nakakadiring restaurant? Wala akong interes dyan. Tara na. Aray! Guru Yamada. Pakiindeksyonan ulit ako ng pampawala ng sakit. Hindi ko na kaya. Kahit wala akong pera. Bakit ko kailangang gawin yan? Pero, may isang magandang paraan. Baka libreng gamutin ka ni Dr. Godhand. Dr. Godhand? Oo, tama. Basta, silang dalawa. Maligayang ika-6 na kaarawan ni Ginoong Watanabe. Naway ang biyaya ni Ginoong Watanabe ay lumawak na parang dagat silangan. Naway humaba ang buhay na parang bundok Nanzen. Sige. Kapag nandito na kayo, parang sarili niyong bahay. Kayo na ang bahala. Sige po. Ginoong Watanabe. Bakit ka na naman nandito? Pinapasok kami ni Presidente Watanabe. Pinasok ko kayo dahil sa pag-ibig. Hindi ko tatanggapin ang mga regalo ninyo. ngayon ang ika-negatibo 6 na kaarawan ni Lord. Ingatan mo ang sarili mo. Simulan na ba ang aksyon? Opo. Ang ganda ng mga bulaklak. Matutuwa si Lolo kapag binigyan ko. Si Haruka ay talagang matalino. Pangulong Watanabe Shota, ang inyong asawa ay nagkakaproblema. Ang batang Panginoon at ang dalaga, nawala sila. Sina Misaki at Haruka ay naiwan. Hello, Papa, Mama, tulungan niyo ako. Misaki Haruka. Narinig ko po, si Ginang Watanabe ay magaling na doktor. Gusto ko lang makilala si Dr. Godhand. Kung hindi, ang dalawang batang ito, hindi ko sila pabubuhayin. Ginang Watanabe, kayo raw ang maliit na doktor, tama? Madali lang tawagin si Dr. Godhand, di ba? Guro, patay ang cellphone. Hahaha, nakita niyo na ba? Hindi siya tunay na maliit na doktor. Ang pagpagaling sa Lolo Watanabe ay nagkataon lang. Mga manloloko na nagsisinungaling, magbabayad sila. Kaya tama na yan, Hashimoto Yuko. Guro, nasaan ka? Tulungan niyo sina Misaki at Haruka. Alam ko lang, nagdiriwang ang lahat sa lumang bahay Watanabe. Pero, hindi ko alam ang tirahan. Kailangan ko talagang maghanap ng mabuti. Pangulong Watanabe. Nanloloko siya ng lahat. Iniisip ng lahat na alagad siya ni Dr. Godhand, kaya ang dalawang batang ito ay ninakaw. Tama po, Pangulong Watanabe. Kung ang balita makarating kay Dr. Godhand, ay magiging problema. Sino ba talaga ang nagnakaw sa dalawa kong pasaway?
Guro, Ay, sina Misaki at Haruka ay ninakaw. Pinatawag daw nila si Dr. Godhan. nakuha ko. Dr. Godhan, si Yamada Kenta ay narito. Kung may kailangan, lapit lang sa akin. Siya talaga si Dr. Hand of God. Kung gayon, si Mrs. Watanabe ay namatay sa maling akusasyon. Ano si Ichi Hand of God? Siya ang aktor na dinala ni Lai Tanaka. Ano? Ang mabahong matandang ito, nakilala na natin. May dalang maruming basahan. Sinusubukan niyang mamalimo sa mamahaling restaurant. Pinalayas natin siya. HMPH, siya si Dr. Hand of God. Kahit ang mga piling pamilya ay di makapiling. Ang marangal na tao ay dapat may dignidad. Hindi maaaring maging mukhang dukha tulad niya. Ay Tanaka. Nabuhati ng bato at tamaan ng sariling Nagawin ito sa aking... Mga taga-pamilya Gyu, hindi niyo ako pinalayas, ayoko lang makisalo. Ayokong kumain kasama ng bastos. Paulit-ulit niyong inalipusta sila, at sinaktan ang dalawa kong alagad. Magsisisi kayo agad. Anong kinalaman namin kung sila'y dinukot? Huwag niyo kaming pagbintangan. Kayo dalawang impostor, nanloloko ng piling pamilya. Kayo ang magsisisi. Ay. Ito ay iniutos ng pinuno ng bansa. Plaka ng pangalan na inukit para sa akin mula sa sinaunang puno. Patunay din ito ni Yamada Kenta, a Hand of God. Nakita ko na ang sulat ng pinuno ng bansa. Talagang ang sulat ito ng pinuno ng bansa. Siya nga talaga ang Doktor Kamay ng Diyos. Makikipagkita tayo kay Dr. Kamay ng Diyos. Makikipagkita tayo kay Doktor Kamay ng Diyos. Makikipagkita tayo sa batang manggagamot. Dahil sa inyong kabutihan, hindi na kailangan ang ganitong malaking regalo. Gusto kong iligtas ang sarili kong buhay. Pakidala agad ang dalawang bata. Opo, nakuha ko. Papa, Mama. Takot na takot kami ng kapatid ko. Patawad, di ko naprotektahan si Kuya. Okay lang yan. Mas mahalaga na ligtas ka. Natakot si Mama. Mas mahalaga na ligtas ka. Huwag na kayong lalayo sa paningin ko. Narinig niyo ba ako? Opo, narinig ko. Pakiusap po kay Dr. Kamay ng Diyos at sa batang doktor. Paggalingan niyo po ang sakit ko. Titingnan ko. Halika. Dalhin mo ang set ng karayom ng pag-ibig. Tapos na. Dr. Godhand, salamat po, maliit na henyo. Napilitan din akong hulihin ang dalawang bata. Sumunod lang ako sa utos. Tatanggapin ko ang anumang parusa. Sino ang nag-utos niya? Ang mga tao sa pamilyang Guyot, at si Kawashimaka na rin. Mga tao ng Go, huwag nang lumaban. Nang ligtas na umuwi ang mga bata. Nagpasara na ako ng pinto, para walang makatakas. May kaugnayan kayo sa dugo. Ginawa niyo ito dahil sa inggit. At sinaktan pa ang dalawang bata. Kayo, halikayo. Dalhin sila sa pulis, at si Kawashimaka na rin. Kung mahuli, isama sila. Sige. Mr. Watanabe Shota, tigilan nyo na. Wala na kaming pamilyang gunito. Jim Watanabe Shota. Mr. Watanabe Shota, tigilan nyo na. Natakot ka siguro kagabi. Okay lang, tapos na. Simula ngayon, walang mananakit sa atin. Ang munting Soro at Kuneho, namuhay ng maligaya. Ang dalawang matatanda ay nagpapahinga na. Nalasing na sila ng husto. Ha? Bakit hindi mo sila hinayaang magpahinga? Dahil may nangyaring ganon kagabi. Nag-alala akong matatakot sila. Nakakagulat, bagay sa'yo ang pagiging ama. Iyay. Pangako. Mula ngayon, hindi ka na muling mahihirapan. Dahil naparusahan na ang masasamang tao, hindi ko kailangan ng pangako. Maliligo na ako. Kumain tayo sa mamahaling restaurant. Pupunta ako sa mamahaling restaurant. Watanabe, hindi kailangang gumastos ng malaki sa labas. Masaya naman kumain sa bahay.
Imposible yan. May paborito kong alak sa restaurant na yon. Ngayon, tatapusin ko ang laban natin. Tara na. Sige, punta na. Iinom ba kayong dalawa ng alak, baho? Hahaha. Anong problema? Gusto mo bang mamatay? Bakit napakabuti ni Laita Naka sa atin? Kahit ganito pa siya kabait, mas lalo ko siyang kinamuhian. Anong ibig mong sabihin? Ilay, mag-ingat ka. Papa. Watanabe Shota. Watanabe Shota, Watanabe Shota. Lumayo ka, Watanabe Shota, Watanabe Shota. Okay lang. Hindi ako nasugatan. Shota, gising na, bawal kang matulog. Bawal kang matulog. Huwag mag-alala, ililigtas ka namin. Lolo Yamada, kumusta si Papa? Mamatay na ba siya? Ayaw ni Haruka na mamatay si Papa. Doktor na Himala, tulungan niyo po ang apo ko. Ayos lang, hindi tumama sa kritikal na bahagi. Medyo marami lang ang pagdurugo. Dahan-dahan siyang magigising. Tara na. Tara na kasama si Lolo. Hayaan mong kumalma si Mama. Guro. Watanabe Shota. Watanabe Shota. Siya yung lalaki 6 na taon na ang nakalipas. Suzuki Misaki at Sato Haruka. Ang mga anak niya. Ay. Ang tadhana na ito, talagang mahiwaga nga. Tanakalay, kapag dumating ang tadhana na ito, mahigpit mong hawakan. Si Watanabe Shota ay higit pa sa mabuting lalaki. Isa rin siyang mabuting ama. Nakauwi na ako. Gising na ba si Shota Watanabe? Ay, May nangyari ba? Mama, Papa, hindi sila humihinga. Bakit? Guro, sabi mo walang problema. hindi ko inaasahan. Ay, baka tumanda na ang guro. Baka humina na ang galing ko. Lolo. Shota Watanabe talaga. Kamay ng Diyos. Ay, Medyo OA na ba ito? tungkol sa estudyanteng ito, ako ang pinaka nakakakilala. Di siya gagalaw kung di mapipikot. At saka, kung magagalit ka, kasalanan yan ng apo mo. Dahil sa nakakalokong ideya ng apo mo. Papa, turn mo na ngayon. Bakit walang tibok ng puso? Bakit walang tibok ng puso? Shota Watanabe, gising ka na, wag mo kong takutin. Bakit? Bakit dumating na ang 3 taong deadline? Sige, magwi-wish tayo. Ang kasintahang lalaki ay humahalik sa nobya. Yay! Napakaganda talaga. Ha! Watanabe Shota, may regalo pa akong hindi na Okay na, bukas na lang. Ang totoo, mga anak mo si Haruka at ang isa pa. Ako rin yung babae 6 na taon ang nakalipas. Tama nga, ikaw nga talaga. Kaya naman, una pa lang, si Tanakalay na siya. Ang buhay ko'y napunta sa mga kamay mo. Noong una, nagsumpa ang guro, kapag hinawakan mo'y ibang lalaki, masisira ka. Ah, Tanakalay. Dati, nag-spell ako sa'yo pagbaba mo ng bundok. Kapag hinawakan mo'y ibang lalaki, masisira ang lahat ng iba. Hindi ko akalain, di ka makakatakas. Kaya, naiintindihan mo na ang dahilan. Ang dahilan bakit 6 na taon kang nagdusa. Dahil ako lang ang tanging sayo. Kaya, hindi ka na makakatakas pa.